켰어. 약하나? Okay, okay. Even we have some technical error, whatever, At meron din po tayong mga konting technical error po. we cannot stop praising Him. At hindi naman po natin kayang pahintuin o pigilan yung ating pagpupuri sa Diyos. Amen po ba? Amen, amen. Kanina, I imagined when I stand in front of Him in heaven, Kanina po, akin po nga nakikita yung aking sarili na ako po ay nakatayo sa harapan ng ating Ama doon sa langit. what will happen to me? Ano kaya ang mangyayari sa akin? I think I cannot breathe anymore. Sa palagay ko po, hindi ko na po kayang huminga pa. We will see Him, His awesomeness. Makikita po natin ang kanyang kadakilaan. When Solomon dedicated his temple, Noong si Solomon po ay inalay niya yung templo sa Diyos then he started worship God. at nagsimula po na purihin niya ang Diyos. Temple was filled with Holy Spirit. Yung templo po ay nalukob ng banal na spirito Those who are inside the temple cannot stand. at yung mga nandun po na nakatayo nagpupuri sa Diyos ay hindi na nga po makatayo. Awesomeness and heaviness of fullness of God was filled inside the temple. Yung kadakilaan po ng Diyos ang pumuno doon sa loob ng templo. That's what all the time I'm imagining. Yun po ang palagi ko pong tinitingnan. What we are doing is still awesome, Kung ano man po yung ating ginagawa, ito pa rin po ay napakaganda. but what King Solomon did, that's what will happen in this place. At kung ano po yung ginawa ni Solomon, ganun din naman po yung mangyayari dito sa ating sambahayan. Shouting tear of joy in our eyes, that's not enough. Yung ating pong pagsigaw at pagluha po ng ating kagalakan, hindi po yun sapat. We must have the same experience of King Solomon. Dapat po tayo ay magkaroon ng kaparehas na karanasan katulad ng kay Haring Solomon. Even though if we will have it, At kahit pa po magkaroon po tayo ng katulad ng kay King Solomon, when we go to heaven, we will stand in front of God and praise Him. tayo po ay makakarating sa langit at tayo po ay magpupuri doon sa Kanya. We will be so amazed, we will be so shocked. Ito po ay napakakahanga-hanga at tunay nga po ang pakiramdam ay kamangha-mangha. Usually I sing the hymns. Madalas po ako po ay umaawit ng mga himno. When I think about Him, I am so happy. At kapag iniisip ko po siya, ako po ay napakasaya. When I see Him face to face, I don't know what will happen to me. At kapag nakita ko po siya ng harapan, hindi ko po alam kung ano pa ang mangyayari sa akin. That's what I have hope. Yun po ang aking inaasahan. We call Him, He's awesome. Tinatawag po natin siya na awesome. Yes, He's awesome, but we couldn't experience of it much. Opo, sinasabi po natin na siya ay awesome, ngunit hindi pa po natin lubos na nararanasan ang pagiging awesome. Why we are powerless? Bakit po ba tayo ay kulang sa kapangyarihan? Because we didn't know Him. Sapagkat hindi pa po natin siya lubos na kilala. Even in knowledge, it's not enough for us. At kahit pa po sa karunungan o kaalaman, hindi pa po sapat yung meron tayo. Even experience, oh sorry, we have it's almost none. At kahit pa po sa ating karanasan sa Diyos, makikita po natin ito na napakaliit lamang po ng ating naranasan. That's why today, the subtitle is Live or Death.
At ngayon nga po yung ating subtitle ay ang mabuhay o ang mamatay. We are children of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. But we are not overcomers of the world. Ngunit hindi po tayo yung mga mananagumpay lamang dito sa mundo. Instead, the world is the one look down at us. Ngunit ang mundo po, ang liit po ng tingin niya sa atin. Why it happened to us? Bakit po ito nangyari sa atin? Even though we received the best gift from God. At kahit pa po tinanggap natin yung pinakamagandang regalo mula sa Diyos, That's what we studied several weeks ago. at yan po yung ating pinag-aralan ng mga nakaraang ilang linggo na. That is what we call all-in-one. Yung po yung tinatawag natin na all-in-one. This is what we have now. Ito po ang meron na tayo ngayon. If we know we are equal with God, Kung nalalaman lamang po natin na tayo po ay kaparehas ng Diyos, why our lives just like this? bakit po ang ating buhay ay ganito pa din? Some, they come to the church once a week. Yung iba po pupunta sa simbahan minsan sa isang linggo, Not enjoying the presence of God. hindi na po nila na-enjoy yung presensya ng Diyos. All the time they cry, Father, I'm so sorry, I did it that, I did it so. Madalas po ang nangyayari, nagsosorry po sila sa Diyos sapagkat marami po silang nagawa o marami po silang pagkukulang. That's the infant in Christ. Yun po ay mga sanggol kay Kristo. Even though we commit sin, yes, He knows. Kahit pa po tayo ay magkasala o nagkasala, alam po yan ng Diyos. Then, even though we commit sin, we claim those who are in Christ, there is no condemnation. At kahit pa po tayo ay nagkasala, atin pong inaangkin na tayo po ay nalinis na o napatawad Who na. can condemn you and I? Sino po ba ang siyang hahatol sa atin? But we have to exercise our power and authority. Ngunit kailangan nga po natin sanayin pa kung ano yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos. We have to show the power and authority to the world. At atin nga pong ipapakita kung ano yung kapangyarihan na binigay o pamamahala sa atin ng Diyos. We must be the overcomers. Tayo pong lahat ay dapat na mananagumpay. When you perform the miracles and wonders, world will recognize you. You are real child of God. At kapag nga po na ipakita mo yung mga himala o kamang-hamanghang bagay, kikilalanin ka ng mundo. We learn when we call God Father, we consider ourselves we are equal with God. At natutunan po natin na tawagin ng Diyos na Ama, kaya naman tayo po kinukonsidera natin ang ating mga sarili na tayo po ay kaparehas ng Diyos. We call God Father. Dahil ang tawag nga po natin sa Diyos ay Ama. Then how about your lives? Kamusta naman po yung ating mga buhay? We are living just like a slave of the world. At tayo nga po ay namumuhay na may mga alipin ng sanlibutan. When we have small problems, we get down and we worry, then we lost the joy of our salvation. Kapag nga po tayo nakakaranas ng mga problema o kahirapan, tayo po ay nalulugmok at tayo po ay umiiyak. Nakakalimutan na po natin kung ano po tayo, kung anong meron tayo. Do you really believe you are equal with God? Naniniwala po ba tayo na tayo nga po ay kaparehas o kawangis ng Diyos? You are the awesome one. Tayo nga po ay yung awesome na tinatawag. We are the children of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen. 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 Not only name tag. Hindi lamang po pangalan na nakakabit dito sa dibdib Yes, natin. we are genuine, real children of God. Tayo po ay mga tunay na mga anak ng Diyos. But we didn't grow up. Ngunit hindi po tayo lumago. All the time we are looking for the milk for our body. Ngunit ang lagi po natin hinihingi ay kung ano yung makapagpapasaya sa ating pisikal na katawan.
That's why we become powerless. Kaya po tayo pong lahat ay nagiging mahina. Jesus said, even Bible declares, we are overcomers of the world. At kahit pa po si Jesus, sinabi po niya na tayo nga po ay mananagumpay dito sa sanlibutan. We have authority to heal the sicknesses. Meron po tayong kakayahan na pagalingin ang mga may sakit. But we don't use to pray for the sickness. Ngunit hindi naman po tayo nananalangin para sa mga may karamdaman. Even we are afraid the demon possess. At kahit pa po yung mga sinasapian ng demonyo, natatakot po tayo. Instead of we are the one rebuke and attack them first. Dapat po tayo po yung magpalayat sa kanila, magpaalis sa kanila. We must be like Him. Kailangan po nating maging katulad ng ating Ama. This Holy Spirit, as I told you, all in one. Ito po ang sinasabi ko na banal na Espiritu po, ito po yung tinatawag na nandito na po lahat. Unless we don't have one of them, still it's not complete. Maliban na lamang po kung merong kulang na isa dyan po sa ating mga nababasa, masasabi po natin na hindi kumpleto yung meron tayo. Everything we must have. At lahat po dapat ay atin pong taglayin. Nobody can remove the ownership, seal of ownership in you. At walang sino man po ang siyang mag-alis. Walang sino man po ang pwedeng mag-alis kung ano po yung ibinigay po sa atin o kung ano yung tatak na meron po tayo. But only one way you could lose. Ngunit sa isang paraan po, maaari po itong mawala sa atin. If you will be deceived, listen, if you will be deceived by Satan, oh, you are not qualified to be a child of God, then you lose. Kung ikaw po ay madadaya ni Satanas, sasabihin niya sa iyo na ikaw ay hindi anak ng Diyos, o hindi ka qualified, o hindi ka karapat-dapat na maging anak ng Diyos, doon Yes. po mawawala yan sa iyo. Nobody can take out the seal of ownership of God in you, but you are the one could lose. Wala pong sino man ang pwedeng mag-alis kung ano yung nilagay po sa atin ng Diyos na pagmamayari po natin, ngunit ikaw, pwedeng ikaw yung makapagwala nun. It's good we call God Panginoon, Panginoon. Hindi. But we call Abba, Father. Mabuti rin naman po na tawagin ng Diyos na Panginoon, Panginoon, ngunit mas mainam po na tawagin natin ng Diyos na ating Ama. What is subtitle for today? Ano po yung subtitle ngayong umaga? Yeah. Life or death? Ang mabuhay o ang mamatay? Yes, we are still alive, but we are living just like death. Opo, tayo po ay mga buhay. Ngunit tayo nga po yung nabubuhay na katulad din po ng mga pangkaraniwan. Meaning powerless. Ibig sabihin po nun, wala po tayong kapangyarihan. Without power, we cannot prove we are genuine children of God. At kung wala po yung tinatawag na kapangyarihan, hindi po natin mapapatunayan na tayo nga po ay mga tunay na anak ng Diyos. It's all can be divided by two. Ito pong lana ito ay maaari pong hatiin sa dalawa. Yes, divided two. O hinati po sa dalawa. When God created us, by the way, sorry, how we can describe who is God? Paano po ba natin maipapakilala o madedescribe kung sino po ang Diyos? I have told you already. Sinabi ko na po yan sa inyo. In two matters. Sa pamamagitan po ng dalawang bagay. God is in His image, in His likeness. Na ang Diyos po ay ang wangis at tulad. This, the left side big round is image.
Ito pong nasa bilog ay ang imahe o yung tinatawag na karakter o His personalidad. attitude, Ito po ay yung tinatawag na pag-uugali, personality of God. pagkakakilanlan ng Diyos. Yes, we have a seed of Him. Tayo po ay may buto ng Diyos. When you planted manga, yes, the manga will be paired. At kapag nga po ikaw ay nagtanim ng buto ng mangga, ang magiging bunga po niyan ay mangga. God put His seed in us. Nilagay po ng Diyos yung kanyang buto sa atin. That's why we will have the same personality of God. Kaya naman po tayong lahat ay magkakaroon ng kaparehas na ugali na meron ng Diyos. How? Through by Holy Spirit. Paano po? Ito po ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Power is likeness. Ang kapangyarihan po, ito po ay ang tulad. Likeness is not function, not looks like, is function like. Ang pagiging wangis o tulad po ay hindi po katulad ng parang kahawig o kamukha. Meaning, whatever He does, children of God will do all. Ang ibig sabihin po ng likeness o tulad, kung ano po ang kayang gawin ng Diyos na Ama, ay kaya din pong gawin nating mga anak. Amen. Amen. If what fathers does, children will cannot do one of them even, we call it disabled. At kung ang ama po ay kayang gawin ang lahat ng bagay, ngunit ang anak po, kahit isa doon ay hindi kayang gawin kung anong kayang gawin ng ama, ang tawag po doon ay disabled o may kapansanan. If we will be disabled, God cannot be happy as Father. Kung hindi po natin kayang gawin kung ano yung kayang gawin ng ating ama, maaari pong malungkot ang Diyos. God wants us to have what He has all. Ang nais po ng Ama ay magkaroon po tayo ng lahat ng bagay na meron siya. Amen. So that we could show up, we could rebuild who is our Father in heaven. Nang sa gayon po ay maipakita po natin at maipahayag po natin sa iba kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. We need to level up of our goal as we are children of God. Kailangan po nating umangat pa sa ating layunin bilang mga anak ng Diyos. Not only all the time looking for the material blessings. Hindi po yung tipo na laging ang hinahanap lamang po natin ay mga material na bagay. Don't struggle with any problems on the earth. Huwag po tayong mag-alala kung ano man po yung mga problema na meron tayo dito sa mundo. By the way, I will tell you one of the secret for to be happy. At sasabihin ko po sa inyo isang sikreto kung paano po maging masaya. I learned it from my senior pastor, Korea. Ito po ay natutunan ko sa aking senior pastor sa Korea. Also, I believe it. At ako rin po ay naniniwala. There is a problem, okay? Meron there- pong problema. Don't pray for problems. Huwag po nating ipanalangin yung problema. You spend your time and effort to build up relationship with God. Ang gawin mo po ay gugulin mo yung iyong oras, panahon at buhay na gumawa para sa Diyos. Then, this one, problems cannot be important, cannot be serious for your life. At itong problema po na ito ay magiging parang hindi na po siya mahalaga at wala na po itong magagawa para sa'yo. Simply, I will tell you one example. Ito po yung halimbawa. I have big problem. It's an example. I have big problem in my house. Halimbawa po ako po ay may malaking problema sa aking tahanan. I cannot do anything except thinking about how I could solve that problem. Wala na po ako kung kayang gawin. Ang ginagawa ko na lamang po ay isipin kung paano ko ba mareresolba yung problema. I put that problem put aside first.
Ang ginawa ko po, nilagay ko po sa isang tabi muna. Isinantabi ko muna po yung problema. Then, I will attend any activities in the church first. Ang ginawa ko rin po ay umaten ako ng kahit na anong gawain sa loob ng simbahan. Then, I will concentrate to do everything in the church. At magpo-focus po ako doon sa mga gawain para sa Diyos. Then, problem will be solved by naturally. At ang problema nga po ay naresolba ng natural. It's also mysterious. Ito po ay napaka-misteryoso. Satan gave you, you cannot do anything for the church for him. Binigyan ka ni Satanas ng paghihirap na wala kang kayang gawin para sa anumang bagay, maging para sa Diyos. When you focus on to the problem, of course, you will have more problem with God. At kung ikaw ay titingin lamang doon sa problema, magkakaroon ka pa ng mas maraming problema at kasama na doon yung iyong paglilingkod sa Diyos. Then, you will focus onto the problem more. At yun nga po, magiging sentro mo na ay yung problema na lamang. Anyway, we must build up relationship with God more deeply. At ang mahalaga nga po ay kailangan po nating magtayo ng mas malalim na relasyon sa Diyos. This is what God wants us to have. Ito po ang nais ng Diyos na magkaroon po tayo. Because He is our Father, we are His children. Sapagkat siya po yung ating Ama at tayo naman po ay ang kanyang mga anak. What Father expects, also hope for, children must be like Him. At kung ano man po ang inaasahan ng ating Ama mula sa kanyang mga anak, yun po ay ang maging katulad niya. That's why God said, how we were created. Kaya po, paano nga po sinabi ng Diyos na tayo po ay nalikha? Trinity God, Father, Son, and Holy Spirit agreed. Let us make man in our image and in our likeness. At yun nga pong tatlong persona ay nagkaisa, ang Diyos, si Jesus, at ang banal na Espiritu na ating likhain ang tao na kawangis at katulad. That's what Jesus did on the cross to let them have everything. Ay yun nga po ang ginawa ni Jesus sa krus para magkaroon po tayo ng lahat ng bagay. Yes, we are the image and likeness of God. Opo, tayo po ang tinatawag na kawangis at katulad ng Diyos. So, you must know who you are. Kailangan mong malaman kung sino ka. Last week I told you we are not ordinary person anymore. At nakaraan linggo nga po, sinabi ko po na tayo po ay hindi mga pangkaraniwang tao lamang. Yes, looks like we are lower than rich men or high-ranking level of politicians. Kung titingnan po natin ang ating mga sarili ay parang tayo po ay mababa pa sa kahit na kanino mang kilala o mga politiko dito sa mundo. Yes, I respect the President, Bongbong Marcos. Yes, I respect. Nire-respeto ko po yung presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Pero, as I am child of God, no, I will not respect Him. Ngunit bilang anak ng Diyos, maaaring mawala yung aking paggalang sa Kanya. Who can look down at me? Sino po ba ang pwedeng magmaliit sa akin? Who can laugh at me? Sino po ang maaaring kumutya sa akin? I know what I am. Alam ko po kung sino ako. Even though they will do something bad, whatever, actually, I don't mind. Kung may gagawin man po silang masamang bagay sa akin, wala naman po akong pakialam doon. Once I told you my experience, Katulad po ng sinabi ko sa inyo tungkol sa aking naranasan, when I was 20 years old, we had a big dog actually, really big dog. nung ako po ay nasa edad na 20, meron po kaming alagang malaking aso. I tried to ride dog. At sinasakyan ko po yung aking aso. Then
dog tried to stand few seconds, then fell down. At yung aso ko po, ginagawa po niya, tumatayo po siya, tinatayo niya yung katawan niya para malaglag ako. Dog consumed more than 1 kilo of rice a day. At yung aso ko po na yun ay napakalakas kumain. Halos 1 kilo po, isang araw ang nauubos. Matakaw, tsaka malaki. Anyway, when he walked with me, other small dogs barked at him. At kapag kami po ay naglalakad, yung mga ibang aso po kumakahol sa kanya. My dog never give pansin to the small dogs. At yung aso ko po ay hindi po nila pinansin yung mga aso na kumakahol sa kanya. It seems, come to me, I will kick you. Parang ganito po, sige lumapit ka, sipain kita. As long as you know who you are, I told you, Satan will afraid to come to you nearer. At kung ikilala mo nga po kung sino ka, kahit sa Satanas, takot po siyang lumapit sa'yo. So, remember, as we greet each other, you are awesome. Tandaan po natin, katulad po ng pagbati natin sa isa't isa na ikaw ay awesome, Whether you believe or not, God put that awesomeness in you. maniwala ka man o sa hindi, inilagay ng Diyos yung kanyang kadakilaan sa'yo. But you have to take it as your own in faith. At kailangan mo nga po itong angkinin sa pamamagitan ng pananampalataya. When you take it as yours, you are free from any sicknesses. At kapag ka ito po ay inangkin mo, ikaw po ay magiging malaya sa anumang karamdaman. Oh, because we have power to heal any diseases. Sapagkat meron po tayong kapangyarihan na pagalingin ang anumang uri ng karamdaman. Even though others will not pray for you, you are the one will pray for yourself. Kahit po hindi ka ipanalangin ng iba, kahit ikaw, kaya mo ipanalangin ng iyong sarili. When my 2 kids were small, Maliliit pa po yung aking 2 anak. when we traveled, they sat at the back of a car. Sit. Kami po ay nagbabiyahe, sila po ay nakaupo sa likod. They complained, Daddy, I feel dizzy. I have a headache. Sila po ay nagrereklamo na, Tatay, masakit yung aking ulo, nahihilo ako. Do you know what I told them? Alam niyo po ba kung ano ang sinabi ko sa kanila? If you want to have that headache long, you don't need to pray for it. Kung ikaw ay merong sakit sa ulo ng ganyang kahaba, hindi mo na kailangang panalangin yun. If you want to be okay, pray for yourself. Kung gusto mo na maging okay ka o gumaling ka, panalangin mo ang iyong sarili. Then later on, they said, Daddy, I am okay. Daddy, I am okay. At maya-maya po, sasabihin na po nila na, Tatay, okay na ako, magaling na ako. Don't look for anyone. You are the one pray for yourself even. Hindi mo na kailangang tumingin pa o humanap ng mananalangin para sa'yo. Kahit ikaw, kaya mong ipanalangin ang iyong sarili. For example, you have very mysterious, very effective medicine for all kind of, even cancers or whatever, it's the medicine. Halimbawa po, meron kang gamot na kaya niyang pagalingin ang lahat ng uri ng sakit, kahit pa yung mga sakit na cancer. When you have 4th stage of the cancer, what will you do? Kung meron ka po ng 4th stage ng cancer, ano po kaya ang iyong gagawin? You will not worry. Hindi ka na po mag-aalala pa. What do you say? I will take 1 tablet for my cancer. Ano po ang gagawin mo? Sasabihin mo po na, ay, iinumin ko na yung 1 tabletas para sa aking sakit na cancer. Amen. Eh, Amen. Amen. That's what we are. Yun po tayo. Amen. Amen. That's what we are learning from the Word of God. Yun po ay galing mula sa salita ng Diyos. I'm trying to convince you by my own. Hindi.
Kinukumbinsi ko po ba kayo dahil para lang sa sarili kong kapakanan? Hindi po. Why we must be like God, equal with God? Bakit po kailangan nating maging kawangis o katulad ng ating Ama? If not, we are children of God, yet we will be treated as slave of the world. Kung hindi po, bilang mga anak ng Diyos, kung hindi po tayo magiging katulad ng ating Ama, itatrato po tayo na tayo po ay parang alipin na rin ng mundo. I heard one of our congregation, May narinig po ko mula sa isa sa ating mga miyembro. during the family gathering, the one sister asked to her, Nung tayo po ay merong family gathering, no po, meron pong isang kapatid na lumapit sa kanya. the sister, the one who asked question to our member, was not Christian. At siya po na nagtanong doon sa atin pong kapatid ay hindi po Christian. Also, she was richer than our congregation. At siya rin po ay mas mayaman pa dito sa mga nagsisimba dito sa ating sambahayan. Why you Christian is poor than me? Bakit? Sabi po niya, tinatanong po niya na bakit kayo mga anak ng Diyos ay mas mahirap pa kaysa sa akin? If when you heard of it, what will you feel? Kung kayo po ang makakarinig noon, ano po kaya ang inyong mararamdaman? If they have problem, okay, then our congregation will pray for them, then their problem will be solved. What they will say? Kung halimbawa po merong problema doon sa isang sambahayan at tinawag po nila yung isang kapatid para manalangin at naresolba po yung problema, ano kaya ang kanilang iisipin? God gave us power and authority. Binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan at pamamahala. Not only, but image of Him. Hindi lamang po yung wangis o ugali ng Diyos yung meron tayo. Because still, Satan is here. Sapagkat si Satanas nga po ay nandito pa rin sa sanlibutan. Okay? Why God didn't kill Satan? Bakit nga po ba hindi kinatay ng Diyos si Satanas? So that we will be okay. Nang sa gayon ay magiging maayos na sana ang lahat. So no more problem, no more sicknesses, no more fighting. Wala na pong problema, wala na pong karamdaman, at wala na rin pong pagtatalo-talo. Why God allows Satan is still here? Bakit po hinayaan ng Diyos si Satanas ay nandito pa rin sa sanlibutan? To disturb us? Para po ba tayo ay guluhin? No. Hindi po. God wants us to know who we are. Dahil ang nais po ng ating Ama, ng Diyos, na makilala natin kung sino po ba tayo. How will you know I am strong enough? Paano kaya ninyo manalaman na ako ay malakas? If I cannot lift up this one, what will you say? Oh, Pastor is so strong? Kung hindi ko po kayang iangat man lang tong hawak-hawak ko, sasabihin niyo po ba na si Pastor ay napakalakas? Hindi. I have to prove I am strong enough through the evidence. Kailangan ko pong patunayan na ako po ay malakas sa pamamagitan po ng ebidensya. How can you prove you are child of God? Paano mo mapapatunayan na ikaw nga ay anak ng Diyos? That's why we have to perform the miracles and wonders. Kaya po kailangan po natin ipahayag yung mga bagay na kamangha-mangha. How Jesus was recognized, He was Son of God. Paano po ba nakilala si Jesus na siya nga po ay anak ng Diyos? When He comes on, become flesh, then He performed the miracles and wonders. Nung siya nga po ay naparito sa pamamagitan ng pagkakatawang tao at siya po ay gumawa ng mga bagay na kamangha-mangha, Then people recognize Him. Oh, if
He is not from heaven, He cannot perform the miracles and wonders. At siya po ay nakilala na kung siya ay hindi mula sa langit, hindi niya magagawang gawin itong mga bagay na kamangha-mangha. That's what 1 John chapter 3 verse 8 said. He destroyed the works of devil. Dito po sa 1 John 3:8, sinabi po ng mga tao na winasak niya yung mga gawa ng masama. So that He will be recognized by people, He is Son of God. Nang sa gayon po ay makilala siya ng mga tao na siya nga po ang tunay na anak ng Diyos. That is the best evangelization. Yun po ang pinakamaganda na pagpapahayag tungkol sa Diyos. As long as you will perform the miracles, your neighbors will come to the church, even though you will say, no, you cannot come. At kapag nga po ikaw ay nagpahayag ng mga kamanghamanghang bagay, yung mga kapitbahay mo nakakakilala sa iyo, pupunta sa simbahan, kahit pa sabihin mo na huwag, pupunta po sila. That's why Bible even says, they are our food. Kaya po sinabi ng Biblia na si Satanas po ay ating pagkain. Without them, we cannot prove we are real children of God. At kung wala nga po siya, hindi po natin mapapatunayan na tayo nga po ay tunay na mga anak ng Diyos. That's why you must be willing to come to closer to the demon possessed. At kailangan mo po na maging malakas yung loob mo na lumapit. Kung meron man pong inaalihan ng demonyo, Then, huwag po kayong matakot. You are the one rebuke the demon and drive demon out. At tayo po yung magpapaalis sa demonyo at tuluyang magpapalayas sa kanya. So that you will convince yourself. Na sa gayon, ikaw, yung sarili mo ay makumbinsi mo. Oh, hindi pastor lang, hindi elder lang. But me, as child of God, I have same authority of God. Hindi lamang po mga church member o leaders o pastor lang, kundi ako din, ikaw, meron kang kapangyarihan na katulad ng sa kanila. Even big body will come to you, make you afraid. Don't be scared. Kahit pa merong malaking higante na lumapit sa iyo, may malaking katawan na lumapit sa iyo, hindi mo kailangang matakot. Because we know what we are. Sapagkat nalalaman po natin kung sino po tayo. This one, the Son of God came to destroy the works of devil. It's not only show up how He is powerful, At hindi lamang po na parito si Jesus para lang po sirain o wasakin yung mga gawa ng kaaway, para po mapatunayan na siya po ay makapangyarihan. this verse telling us we are same with Jesus. Ang sinasabi po dito na tayo po ay kaparehas ni Jesus. Do you believe? Naniniwala po ba tayong lahat? Do you believe? You must exercise, then you have to prove, then you have to convince yourself. Kailangan po ninyong sanayin ang inyong mga sarili at kailangan mong patunayan ang iyong sarili na ikaw nga ay may kapangyarihan dahil ikaw ay anak ng Diyos. What is subtitle for today? Life or death. Ang mabuhay o mamatay. If you are real child of God, you have to prove as a alive one. At kung ikaw nga po ay anak ng Diyos, kailangan mong mapatunayan bilang ikaw ay buhay. When we are living here, all the time Satan is live with you. At habang tayo nga po ay nabubuhay dito, ganon din naman po si Satanas ay sama-sama natin siya. This one, sin is crouching at you, meaning living with you. Ang ibig sabihin po ng sin is crouching, ibig sabihin po na yung kasalanan o yung mga gawang masama ay nasa paligid lamang natin. You cannot kick the Satan out. Hindi mo po kayang mapalaya si Satanas. Why? Our old flesh is belong to Satan.
Bakit po? Sapagkat ang ating pong lumang pagkatao, yung pita ng laman po natin ay kay Satanas. Anyway, what Bible says? You have to rule over. Ano po ang sinabi ng Biblia? Kailangan po na tayo po yung maging mananagumpay o mas kailangan tayo po yung mas mataas kaysa sa Kanya. If God didn't give us power and authority to rule over, then He's a cheater. Kung hindi po tayo binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na para mapamahalaan po natin yon, ibig sabihin po, niloloko lamang niya tayo. But He gave us full power and authority. Ngunit pinigay na nga po sa atin ng Diyos yung kapangyarihan at pamamahala. Disciples, somebody brought demon-possessed to the disciples. At meron nga po isang nagdala sa isang disipulo ng Diyos ng inaalihan ng demonyo. Just like us. Halimbawa, katulad po natin, Some brought sickness to us. na meron pong nagdala ng karamdaman sa atin. We pray, in the name of Jesus, you must be healed, you must be healed, you must be healed. At pinapanalangin po natin in the name of Jesus na ikaw ay gumaling, gumaling ka, gumaling ka. Nothing happened. Ngunit wala naman pong nangyari. Yes, it happened to them. At ganun din naman po nangyari po to sa mga disipulo ni Jesus. Then Jesus came to them. At lumapit po si Jesus sa kanila. The demon-possessed fell the ground, then vomiting out the foams. At lumapit nga po si Jesus, yung pong inaalihan ng demonyo ay natumba sa baba at ito po ay nagkumbulsyon, nagsuka ng parang may bula, ganun po. Jesus command. I said, command, you must come out of him. At sinabi nga po ni Jesus, inutusan po niya yung demonyo na lumayas ka, lumabas ka dyan. Then, demon came out. At yung demonyo nga po ay umalis. Then, disciples was wondering, Jesus did, but they couldn't do. At yung mga disipulo po ni Jesus ay nagtataka na nagawa ni Jesus, ngunit bakit ako hindi ko nagawa? That's why disciples ask, Master, Master, why we cannot do? At tinanong nga po nila si Jesus, Panginoon, bakit hindi po namin magawang palayasin? We must ask, why we cannot do? Kailangan po nating tanungin siya, bakit hindi namin magawa? Answer, Ito po yung sagot. by prayer. Sa pamamagitan lamang po ng panalangin. Pastor, sandali lang. Also we pray, in the name of Jesus, you must be healed. Madali lang, Pastor. Ginagawa naman po namin sa pangalan ni Jesus, pinapalayas po namin. But nothing happened. Ngunit di po namin mapalayas. Why Walang Jesus nangyari. said, only by prayer. Bakit po sinabi ni Jesus na tanging sa pamamagitan lamang po ng panalangin? What we pray in the name of Jesus for the sick, powerless. Kung ano po yung ginagawa nating pananalangin, ito po ay walang kapangyarihan. Why our prayer is powerless? Bakit po ang ating panalangin ay walang kapangyarihan? Only by prayer, the power have to be charged. At sa pamamagitan nga po ng pananalangin, yung ating pong panalangin ay kailangan din naman po nating i-charge. We have cell phone. Yes, you have cell phone. Opo, meron po kayong telepono. You all the time the battery when you go out. At meron nga po kayong baterya kapag kayo ay lalabas. Right? It's full charged for one day. Ito po ay puno at sapat para sa isang araw. This is what you call? What do you call? Ano po ang tawag natin? Lobat yan eh. Lobat. Low battery or low bat. When you pray, 1 hour, lobat. Kung ikaw ay mananalangin ng isang oras, low bat po yun. This one is not for whole day.
Ito po ay hindi para sa buong araw. That's why even though pray, shouting, in the name of Jesus, whatever, nobody, nothing will happen. At kahit pa po, gano'n mo pa ipanalangin sa loob ng isang oras yun, lobat po yun. Okay? That's why you have to spend with God in prayer to charge your power and authority. Ang kailangan mo pong gawin ay i-charge ang iyong buhay kasama ang Diyos sa pananalangin at sa gayon, maging sapat yung iyong kapangyarihan. When Jesus said by prayer, not the actual when you pray for the sick. Sinabi po ni Jesus, hindi po ito aktual kung ikaw ay mananalangin lang doon sa may karamdaman. You must pray to the Father before you pray for the sick. You have to recharge your authority. Kailangan mong manalangin doon sa Ama bago mo ipanalangin yung iba nang sa gayon may mangyari. 1.5 hour, yes, become recharged. Okay, isa't kalahating oras, makikita po natin yung mga nadadagdag na power or battery. You must make full charge. So, kailangan po maging full charge or puno yung baterya. You have a rechargeable battery. Meron ka po na tinatawag na rechargeable battery. That's a legal ownership belong to you. Yun po ay ang legal na pagmamay-ari na bibilang sa'yo. You have it, but lobat. Meron ka nun, kaso lang lobat. Amen? Why we are just like slave of the world? Because lobat. Bakit po kaya tayo ay parang mga alipin na rin dito sa mundong ito? Dahil po yan, tayo po ay mga lobat. That's why when you pray 3 hours a day, then when you walk, the people will be divided. Kung halimbawang manalangin ka po ng 3 oras kada araw, ikaw ay mapupuno at kapag ka ikaw ay lalakad, ang mga tao anay mo ay nahahati. That's why Jesus, every in the morning, come to the secret place and prayed. Kaya si Jesus din po, tuwing umaga, pumupunta po siya sa lugar na kung saan tahimik para manalangin. Even Jesus is God himself. At kahit pa po si Jesus, But charge din po niya yung kanyang sarili. he became flesh. At siya po ay naging tao. That's why he knew he has rechargeable battery. Kaya po nalalaman ni Jesus na siya rin po ay may rechargeable na battery sapagkat Then, siya po ay may katawan. He went to secret place, then recharge it, make it full charged. Siya po ay pumupunta sa lugar kung saan maaari po siyang manalangin at doon po niya nire-recharge yung kanyang sarili. Don't be happy. Oh, I have a rechargeable battery. Huwag po tayong maging masaya na mayroon po tayong rechargeable na battery. Yes, we know that rechargeable battery. Kahit alam po natin kung ano yung taglay ng rechargeable na battery. Even most of Christians, they don't know they have a rechargeable battery even. At karamihan nga po sa mga Kristiyano, hindi po nila alam na mayroon silang rechargeable na battery na dapat i-recharge. We have it. Amen? Amen. Amen? Po tayo niyan. What we have to do? Recharge. Ano po ang kailangan nating gawin? Kailangan po nating lagyan ng battery. So that before you recognize yourself, you are strong enough, the people will recognize you. At bago mo po makilala yung sarili na ikaw ay anak ng Diyos, yung mga tao po, sila muna po yung makakakita o makakakilala sa iyo na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. We read prayer, kasi go. Prayer is recharging His power and authority. Amen. Amen. It's not for asking something. Hindi po ito para hingin ang anumang mga bagay. He said, before you ask, I will provide it for you. At sinabi nga po ng Diyos na ating Ama, bago ka pa humingi, ibinigay ko na yan sa iyo. But power and authority, you have to recharge for yourself.
Ngunit patungkol sa kapangyarihan at pamamahala, kailangan mong i-recharge ang iyong sarili. We have enemy. Meron po tayong kaaway. You don't know we have enemy. That's why you do something during the hearing the word of God. Hindi po ninyo alam na meron po tayong kaaway na umaaligid. Kaya naman, gumagawa ka ng mga bagay na kung ano man yan para hindi mo mapakinggan ang salita ng Diyos. If you don't know what you have, you cannot use it. Kung hindi mo alam kung ano ang taglay mo, hindi mo ito magagamit. That's why word of God will let you know what you are, what you have. Kaya naman, ang salita ng Diyos ang magpapaalala sa iyo o magpapakilala sa iyo kung sino ka at kung ano yung meron ka. So that you will know what you will do, you want to do. Nang sa gayon, malaman mo kung ano yung kailangan mong gawin at kung ano yung dapat mong gawin. That's why I'm very sensitive, especially during the preaching. Kaya naman po, napaka-sensitibo ko po pagdating sa pagbabahagi ng salita ng As Diyos. long as you will not hear, how can you understand what you have? At kung hindi mo po maririnig yung salita ng Diyos, paano mo malalaman kung ano ang tinataglay mo? The Matthew chapter 24. Sa Mateo 24 verse 24 po. Satan is doing his best to kill you. Dito po sinasabi na si Satanas ay ginagawa niya ang lahat ng posibleng bagay para lang sirain ka. Some said our salvation cannot be lost. Pero pong nagsasabi na ang ating pong kaligtasan ay hindi mawawala sa atin. Yes, nobody can take out from you. Opo, walang sino man po ang pwedeng mag-alis niyan sa'yo. But you are the one can lose your salvation. Ngunit ikaw, maaari mong maiwala yung iyong kaligtasan. Okay? God made us His children. Opo, ginawa po tayo ng Diyos at tayo po ay maging mga anak niya. But when you have no conviction, you are a real child of God, you lost. Ngunit kung wala ka namang conviction o hindi ka kumbinsido na ikaw nga ay anak ng Diyos, ibig sabihin na wala mo na yung iyong kaligtasan. This one. Finally, Antichrist, anti-prophet, the false prophet will arise to deceive you. Meron pong mga darating na mga false Christ o nagpapakilala sila na si Jesus, ngunit hindi. Nagpapakilala sila ng mga propeta pero hindi tunay na propeta para lang po tayo ay dayain o Even akayin sa mali. Antichrist, even false prophet, they can perform the miracles and wonders. Why not? We children of God cannot do. Kung sila na mga nagpapanggap, kayang gawin yung mga bagay na hindi natin nagagawa. Bakit tayo mga anak hindi natin magawa? When you saw miracles and wonders, don't be afraid. Kung kayo ay makasaksi ng mga bagay na kamangha-mangha, hindi po natin kailangang matakot. Do not misunderstand them. At wag din po nating maipagkakamali sila. You come to them Kayo po yung lumapit sa kanila and ask them their real Christ or real prophet. at tanungin po ninyo na sila nga ba ay mga tunay na propeta o tunay na sumasampalataya kay Jesus. Ask them, do you believe Jesus came on the earth in flesh? Tanungin niyo po sila na, kayo ba'y naniniwala na si Jesus ay naparito upang magkatawang tao, sa katawang tao? If they are false prophet or false Christ, they will say no. Kung sila nga po ay mga nagpapanggap, sasabihin po nila, hindi. Anyway, all will be tested. At sa kabilang banda po, lahat po tayo ay daraan sa pagsubok o trial. Even they will try to deceive what? Elected one. Children of God. At kahit pa po
yung mga elected one o mga pinili o yung mga anak ng Diyos, sila rin po ay maaaring madaya. That's why you must have power and authority to convince yourself you are real child of God. At kailangan mo nga po na taglayin yung kapangyarihan na meron ng Diyos at kumbinsihin mo yung iyong sarili na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. This verses, one word, make yourself full charged. Ito po mga bersikulo po na ito sa isang salita ay maaari po kayong gawing isang ganap na makapangyarihan. 1 hour prayer is not enough. Yung isang oras po na pananalangin sa isang araw ay hindi po sapat. That's robot. Yun po ay kakaunting baterya lamang. Then Satan can play with you. At si Satanas po, maaari ka po niyang paglaruan. You cannot prove you are real child of God. At hindi mo po mapapatunayan na ikaw nga ay anak ng Diyos. That's why even John chapter 4:7, you resist Satan, they will flee away. If you are robot, it will not happen. Katulad din po sa James 4:7, Santiago 4:7, sinabi po dito na i-resist mo, paalisin mo siya sa buhay mo at aalis siya. So we'll read James chapter 4:7. Okay? He said, go, submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. How can you submit to God? Paano po kayo makakasunod sa Diyos? Even submit to God, if you will not pray, you cannot. Kung halimbawa, sa pagsunod sa Diyos, kahit pa po sa pananalangin, kung hindi mo magagawa, hindi ka po makakasunod. When you meet God, you are willing to submit to God. Kung makita mo ang Diyos, maranasan mo ang Diyos, ibig sabihin nun, ikaw ay handa na laging sumunod You will sa not Kanya. meet God, you are not willing to submit. Kung hindi mo nakilala ang Diyos, ibig sabihin nun, hindi ka rin naman handa na sumunod sa Kanya. Even though you want to submit to God, you cannot. At kahit pag gustuhin mo na sumunod sa Diyos, hindi mo yon magagawa. Even submit to God, if you are robot, you cannot. At kahit pa gusto mo sumunod sa Diyos, kung ikaw naman ay mahina, hindi mo rin magagawang sumunod sa Kanya. When Jesus was a robot, he didn't do anything. Noong si Jesus po ay nakakaramdam ng kahinaan, wala po siyang magawa na kahit na ano. Even submit, you must be full charged. Kahit po sa pagsunod natin sa Diyos, kailangan po tayo po ay malakas. That's why submit to God, meaning you are full charged. Also, when you resist, then the Satan will flee away. Sa pagsunod po natin sa Diyos, ibig sabihin po nun, tayo po ay nakapag-charge na po ng buo o full charge. At kahit po si Satanas, wala po siyang magagawa sa atin. That's why Ephesians, as you see, second verse, 5:18, you must be filled with the Holy Spirit. Sabi nga po sa Efeso 5:18, kailangan po nating mapuspos o mapuno ng banal na Espiritu. This is order for all children of God. Ito po ay utos para po sa lahat ng anak ng Diyos. Even though you have a rechargeable battery, lobat, oh, nako. Satan will laugh at you. Oh, ikaw. Kung halimbawa, meron kang rechargeable na battery, pero lobat naman. Ano bang gagawin ni Satanas? Pagtatawanan niya po tayo. That's why Jesus gave order to the disciple, you must receive the best gift. Kaya po, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sinabi po niya na kailangan mong matanggap yung pinakamainam na regalo. That's why Holy Spirit is all in one. Kaya po, sinabi ko na ang banal na Espiritu po ay all-in-one. O nandun na po lahat. Not only the way of power, Hindi lamang po yung tinatawag na tungkol sa kapangyarihan. that's why God gave us the strongest weapon. Kaya po binigay sa atin ng Diyos yung pinakamalakas na
weapon. What is strongest weapon? Ano po ba yung pinakamalakas nating sandata? Rechargeable battery. Yun po, yung rechargeable na battery. That's what we call Holy Spirit. Yun po yung tinatawag nating banal na espiritu. If not fully charged, nothing will happen. Kung hindi po natin mapupuno ng battery yun, wala po itong magagawa. But low battery, low powerless of Holy Spirit, not effectual. At yung mahina na spirit na meron po tayo, wala po yung magagawa. Wala That's po why yung resulta. we do make full recharged our cell phone. Ang ating po mga telepono, ating po yung pinupuno ng baterya. Amen. Yes, me too. Whenever I go out, I check battery. Oh, okay na. I go. Oh, it's low bat. I need rechargeable. Ganon din naman po ako, bago po ako lumabas. Sinusuri ko po kung ito po ba ay full charge. Kasi kung hindi po, kailangan ko po siyang i-charge. What is subtitle for today? Ano po yung subtitle ngayong umaga? Live. Live. Or dead. It seems we are alive, Ano mo po tayong lahat ay mga buhay. but we are looks like dead person. Ngunit parang tayo po ay mga patay na rin. So, because why we cannot activate the strongest power, the weapon? Bakit po hindi natin magamit yung pinakamalakas na sandata na meron po tayo? Because low bat. Kapagkat hindi po natin na-charge ng puno. Please say full charged battery. Full charge battery. Full charged battery. Full charge battery. If not, Satan will teasing you. Kung hindi po, si Satanas po, lagi niya po tayong aasarin. That's why Bible says what? You must be full charged with the Holy Spirit. Tapos sinabi po sa atin ngayong umaga, kailangan po nating ma-full charge sa banal na spirito. I will change the red letters. Baguhin ko po yung palang letra. We'll read. Does it go? We must be filled for the Holy Spirit. Yes. So that we will do what God wants us to do. Sa gayon po, magawa po natin kung ano po yung nais ng Diyos na gawin natin. Not only we will know we are real children of God, Hindi lamang po para malaman natin kung tayo po ba ay mga tunay na anak ng Diyos. then we will show where we are from. At ipapakita nga po natin kung saan po ba tayo nagmula. Others will know who is our Father. At ang iba po, makikilala nila, malalaman nila kung sino ang ating Ama na nasa langit. That's what God said. You are glorifying me. Yun po ay sinasabi ng Diyos na ikaw yung magbibigay ng karangalan sa Not only here we, Father, we glorify you. Hindi lamang po dito na sinasabi natin ng Father, pinadakila ka namin. Amen. God gave us the strongest weapon. Binigay po sa atin ng Diyos yung pinakamalakas sa sandata. Low bat, useless. Pag walang baterya, wala po itong magagamitan. Oh, meron cellphone mo maganda. Pero, hindi pwede gamitin. Sayang. Sayang. Jesus died to pay, to buy that strongest weapon. Jesus ay ipatay sa krus at ang pag-iin at ibigay sa atin yung pinakamalakas na sandata. How much the cost of the strongest weapon? Ano po ba ang halaga o presyo ng tinatawag na pinakamalakas na sandata na yan? The value of a life of Jesus. Yun po, ang halaga po niyan ay ang buhay ng Jesus. That's what we have. Yun po yung meron tayo. The problem is low bat. Hindi na problema po. No, That's why Jesus said, pray and be filled with the
Patuloy po yung ating ah, every linggo po, Lord's Service po natin. Nagsisimula po ng alas 8. So, wag po tayong malate. Paalala lang po. At ganun din naman po, ina-encourage ko po ang lahat na yayain po natin yung ating mga mahal sa buhay. Di lang po tayo yung makaranas ng pag-ibig ng Diyos, nang maligtas, maranasan po kung ano yung naranasan dito. So yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga asawa, anak, mga magulang na nandun lang po, mga apo na nasa tahanan lang po natin. Kung hindi po mayaya, kailangan mananalangin. Kahit pag-pray po natin ang lahat para po sila ay, sabi mo, dalhin ang Diyos dito. Kung hindi natin kaya silang dalhin, magpe-pray po tayo. So ganun din naman po, meron po tayong panalanginan dito po sa ating sambahayan. Dito po sa church, sa LLCC, kada alas 6:30, nagsisimula na po yung aming panalangin. So, katulad po ng sinabi kanina ni Pastor, kailangan po nating mananalangin. So, yung ating panalangin sa umaga, there's encountering with God. And then, pinapractice po natin yung ating absolute authority and power. So, pinapayagan po namin kung ano yung mga prayer request ninyo. So, tinatanggap po namin yung mga prayer request. So, ini-invite ko po kayo. Samahan niyo po kami dito sa pananalangin. Dito po sa LLCC. 6:30 po yan ng umaga. Kung hindi po, kung nasa bahay lang po tayo, sabi mo, nakikiusap ako, samahan niyo po din kami. Kahit nasa bahay po ninyo, maglaan po kayo ng oras. Alas 6:30, umupo po tayo, mag-pray po tayo. Kasama po ang buong sambahayan ng LLCC. So, ganon din naman po, meron po tayong susunod na gawain yung ating mga kabataan, yung maliliit na bata. So, kung meron po tayong mga apo, anak, sabi nga po mga anak natin na maliliit, so ipadala po natin sila dito para po, batang-bata pa lang, sabi nga po, musmus pa lang, makilala na po nila ang Diyos. Lagi ko pong sinasabi yun na kung sila bata pa nakakilala sa Diyos, pagdating ng paglaki, wala po tayong maging problema kasi nakilala na po nila ang Diyos. So, yun po, 10:30 po yan, maya-maya po yan, nandito na po natin, ayan na, nasa labas na po sila, ma-active po sila. So, ganon din naman po yung ating susunod na gawain. Yun po yung ang adult, mga kadalagahan at kabinataan naman po, mamaya po yan, hapon, 1:30 po yan. So, ganun din po yung aking paanyaya. Yung mga dalaga at binata, kung sila po ay nakakilala sa Diyos, meron silang makikipagrelasyon sa Diyos, so ganun din po yung magiging, wala po tayong magiging mabait po silang bata. Alam po nila yung tama at mali. So, ganun din naman po, meron po tayong Wednesday prayer meeting, kada Miyerkules po yan, alas 3 ng hapon. Binabalikan po natin yung mensahe nung linggo kung may mga katanungan. Dito po si Pastor. Kung may mga katanungan pa po tayo about sa mensahe po nung linggo, so meron po, approach lang po ako. So attend po kayo ng ating prayer meeting. Alas 3 po yan ng hapon. Kada Miyerkules po yan. So meron po tayong ating encountering with God. So ang lahat po ay dadalo. Amen po. Lahat po ay dadalo ngayong Friday po yan. Biyernes na darating. So, alam nyo na, katagpuin po natin ang Diyos para malaman po natin. Magkaroon po tayo ng matatag na malakas na battery. Ma-full charge po yung ating battery. So, 7:30 po yan magsisimula. So, ngayon pong darating na Friday po yun yung ating AGF. So, naasahan po namin na lahat kayo ay punta. Amin po. Sige po. Sige po. At ganun din naman po, nagpapasalamat po kami ng nagdadala ng 1 dakot na bigas. Alam niyo po, hindi lang 1 dakot yung ating nakikita, sako-sako na po yung nagdadala. Kaya naman po maraming salamat. Kung hindi pa po kayo nagdala, magdala na po kayo. Nakakatulong po yan sa ating mga nanay, sa ating mga widow, ating mga byuda. So, maraming salamat po. See you po next Lord's Day. Thank you po. Additional lang po, may since holiday po bukas,
Di-devotion po ulit yung youth, young adults. At mag-uumpisa po yan mamaya 5 p.m. hanggang bukas po ng 10 a.m. So, hindi man po 24 hours, 17 hours to be exact. May mga kakanta po dito. So, anytime from 5 p.m. po mamaya hanggang 10 a.m. bukas, kung gusto niyo pong pumunta dito at manalangin, open po yung lugar. So, punta lang po kayo para manalangin, katulad ng message kanina para mag-charge. At kung meron din pong gustong tumulong sa prayer, pwede rin nyo pong isama ang devotion. Ang tawag na po namin one thing, kasi hindi na po kami 24-hour devotion. So, one thing. So, kung meron pong gustong tumulong, tulungan nyo po kami in prayer. Yun lang po. So, pwede rin po kayong pumunta, pwede rin po kayong manalangin. And last, maiwan lahat ng mga kasama sa devotion. Yun lang po. God bless po.